Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. At naglihis siya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Maria, Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. manalangin tayo. Panginoong naming Diyos, kasiyan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at iyamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kaharian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ay ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia para sa mga Kristiyanong pinag-uusi o Red Wednesday at ikalimang araw ng nobenaryo.
Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapalit ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain iyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal na mga kapatid, sa ating pakisa kay Jesus sa kaniyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipanalangin ng mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig, at ang mga nananahimik at ipinagwawalang bahala ito. Hilingin natin ang kapatawarang nagpapabago at nagliligtas sa atin, at ipabuhayin natin sa Panginoon ng ating mga buhay. Sama-sama nating wikain, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasiyahay, inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Pagalumas sa Panginoon-uusig dahil sa iyong ngalan, ang espiritu ng pagtiis at pagmamahal, upang sila'y maging mga saksing matatapang sa panindigang ang mga pangako mo'y maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam na ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos ang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano. Lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalinsag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasayo ang espiritu ng mga banal ng Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukuwintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya, ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, mene, tekel parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilain at papurihan ang buwan magpakailan.
Panginoon. Araw at buwan, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang buwan magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mula bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang buwan magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon. Mga ulan at hamog, gamitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon. Lahat ng hangin na umiihip, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang buwan magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon. Apoy at init, awitan niyo siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman.
manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Sumainiyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Darakpin kayo tuusigin, kayo dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Palakpakan natin ating Panginoon. Isang araw ng Sabado, mga more than 10 years nang nakakaraan sa isang parokya na kung saan ako assign. Ako ay lumabas ng kumbento at naglakad-lakad sa patio ng simbahan. Sa aking paglalakad, meron akong nakitang dalawang batang naglalaro doon sa patio ng simbahan. At ako'y napangiti. Tuwan-tuwa ako doon sa dalawang bata. Naghahabulan, sila din tuwan-tuwa. Sumisigaw pa sa tuwa. Pero habang ako'y naglalakad, pinagmamasdan ko sila, sila din naglakad, naghabulan, pumunta doon sa taniman ng mga bulaklak ng simbahan sa harap, sa garden. At nung pagpunta nila doon, may nakita silang bulaklak, kanilang pinitas. Kaya yung aking ngiti nung una, nawala yung aking ngiti. Sabi ko na, pagsasabihan ko itong mga batang ito. Kasi ilan na nga lang yung halaman doon, ilan na nga lang yung bulaklak, pinitas pa. Sabi ko, lalapitan ko, pagsasabihan ko ang dalawang batang ito. Pero habang ako'y lumalapit, yung dalawang bata nagtatakbo. Sa kanilang pagtakbo, pumunta sila doon sa imahe ni Mama Mary sa harap ng simbahan. At yung kanilang bulaklak na pinitas, inialay nila doon sa paanan ni Maria. Yung palang bulaklak na yon, hindi para sa kanilang sarili, inialay nila para kay Maria. Kaya sa halip na mainis ako dun sa dalawang bata, napangiti na lang ako. At mas lalo ako napangiti, sapagkat yung dalawang bata, nakita nila ako. At nung nakita nila akong lumalapit, sabi nila, si Father, si Father. At sila'y nagtatakbo palapit sa akin, at sila ay nagmano pa. Yung dalawang bata, hindi ko sila nagawang pagalitan, sapagkat yung bulaklak na kanilang pinitas, nialay kay Maria, at ganon din lumapit sila sa akin at nagmano pa. Ngayong araw na ito, habang pinaghahandaan po natin ang kapistahan ng ating mahal na inang si Maria, ay pinagdiriwang din natin ang Red Wednesday. Ipinapaalala sa atin na may mga Kristiyano hanggang sa ngayon na pinag-uusig, hinuhuli, pinagbabantaan, tinutuligisa, hinihiya, tinotorture. Maraming mga Kristiyano sa ngalan ni Jesus, dahil sa pangalan ni Jesus, sila ay pinagpapapatay. Simula sa mga unang Kristiyano, pinagpapatay na ang mga sumusunod kay Kristo, at hanggang sa panahon ngayon, ang mga sumusunod kay Kristo nakakaranas pa rin ng pag-uusig.
Pero kung maraming mga Kristiyanong nakakaranas sa pag-uusig hanggang sa ngayon, alalahanin natin, ang unang inusig dahil kay Kristo ay walang iba kundi si Maria. Biruin nyo, ipinagdadalang tao pa lang si Jesus. Meron na naghahanap, banta, hindi lamang sa buhay ni Jesus, pati na rin sa buhay ni Maria. At nung si Jesus ay ipinanganak, kinakailangan nila Maria at Jose na tumakas, alagaan yung sanggol, itago, sapagkat nandun ang banta ng kamatayan, hindi lamang para sa sanggol na ito, pero pati na rin sa mga magulang ni Jesus. Si Maria, siya yung unang nakaranas ng persecution dahil kay Jesus. Yung araw na ito, habang pinaghahandaan natin yung kapistahan ni Maria at pagdiriwang natin ng Red Wednesday, 3 bagay po yung ating pagnilayan na matatagpuan natin sa ating mahal na inang si Maria. Para po mas madali nating ma-memorize, ay di gamitin natin yung initials ng Our Lady of Light, OLL. Letter O is obedience. Ngayong gabing ito, tingnan mo nga yung iyong katabi, tapikin mo yung balikat niya, sabihin mo sa kanya, huwag kang matigas ang ulo. Ang mga Pilipino daw, matitigas ang ulo, ayaw sumunod. May nakalagay na, bawal magtapo ng basura dito, pero kita mo sa karatula, sandamakmak, bundok na basura. May nakalagay na, bawal tumawid, may namatay na dito. Pero kita mo ang mga Pilipino, nakikipagpatintero doon sa mga sasakyan. May nakalagay na, ang paninigarilyo nakakapagdulot ng cancer. Pero kita mo, marami pa rin ang humihit-hit ng sigarilyo. Marami na ang pinatay, namatay, nasira ang utak dahil sa pagdodroga. Hanggang sa ngayon, marami pa ding matigas ang ulo, sumisinghot pa rin ang droga, nagdodroga pa din. Alam na natin ang pagsusugal, nakakasira din yan ng buhay, nakakasira ng pamilya. Pero yung katabi mo, tahimik lang yan, pero nag-i-scatter yan. Meron pa bang scatter ngayon? Hindi ko na alam. Oo, nagsusugal yan sa cellphone. Dati-rati ang pagsusugal, pupunta ka, lalabas ka, magbibingo, pupunta ka sa kasino. Ngayon, kahit nandun ka sa loob ng iyong kwarto, pwede kang magsugal. Matigas ang ulo. Sinabi na ng Diyos, sa utos ng Diyos, igalang mo ang nanay at tatay, ang iyong mga magulang. Pero ang mga kabataan, gano'n na lang sagutin ang kanilang mga magulang. Anak, huwag lalabas ng bahay, lalo na kapag gabi. Baka ikay mapahama, kita mo yung mga anak, tumatakas, tulog na yung mga magulang, tumatakas. Sabihan mo yung mga bata, mag-aral na mabuti, ayun, nagbubulakbol. Huwag mag-boyfriend, huwag mag-girlfriend, ayun, nag-aasawa ng maaga. Matitigas ang ulo. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao, kaya pumasok ang kasamaan, ang kasalanan, karamdaman at kamatayan sa mundong ito. Yung ating unang mga magulang, matigas ang ulo. Ayaw sumunod, huwag kakainin ang buwang ito, ang prutas sa ito. Ang kalooban ang kanilang sinunod, kaya napahamak ang buong mundo, ang sangkatauhan. Pero kung yung ating unang mga magulang matigas ang ulo, si Maria, marunong sumunod, modelo ng pagkamasunurin. Yung kaniyang fiat, Lord, yes Lord, hindi ko man lubos na maunawa ng inyong sinasabi, pero nawa ang kalooban mo masunod, ako'y magiging ina ng Kristo. Tinanggap niya ang dakilang plano ng Diyos. Kung bakit ang mga Kristiyano maraming inuusig, kasi hindi pa rin sinusunod ang utos ng Diyos. Si Maria, modelo natin ng pagkamasunurin, obedience, ito rin ang kailangan ng mundo. Ikalawa, letter L is love. Tingnan mo yung iyong katabi, sabihin mo sa kaniya, I love you. Sino sa inyo ang may alagang mga aso at pusa? Di ba napaka-sweet nyo sa iyong alagang aso at pusa? Binibit-bit nyo, nilalagay nyo pa sa cart, iginagala nyo pa doon sa mall, sinasabihan nyo, ang cute-cute mo, sinasabi nyo, I love you. Mga alagang aso yan, mga pusa. Ay yung iyong mahal sa buhay, kailan mo huling sinabihan ng I love you? Yung iyong nanay at tatay, yung iyong asawa, yung iyong anak, yung iyong magulang.
Si Maria ang modelo natin ng pagmamahal. Kaya si Jesus, wala nang maibigay ang Diyos kasi naibigay niya lahat, self-emptying. Wala nang maibibigay ang Diyos sapagkat wala na siyang itinira sa kanyang sarili. Ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak para sa atin sa ngalan ng pagmamahal. Si Maria, siguro nung bata pa siya at nalaman niya siya ay magdadalang tao, marami pa rin siguro siyang mga pangarap sa buhay. Pero sa ngalan ng pag-ibig, tinanggap niya ang plano ng Diyos at minahal niya ang kaniyang pamilya hanggang doon sa naghihirap sa krus si Jesus. Minahal na, lumuha siya, nadurog ang kaniyang puso, pero ang kaniyang pagmamahal, hindi ito nagbago. Sapagkat yung pagpamahal niya, buong-buo para kay Jesus. Kung bakit pa rin magulo ang mundo, ay kasi kulang na kulang tayo sa pagmamahal. Nandun sa ating mga salita, pero hindi nakikita sa gawa. Ikatlong bagay, letter L, is loyalty. Ngayong gabi, tingnan mo yung iyong katabi, sabihin mo sa kanya, maging tapat ka sa lahat ng bagay. Ang pagiging tapat, loyal, saan ba tayo loyal? Ang sabi niya, you cannot serve both God and Mammon. Hindi po pwedeng paglingkuran ng sabay ang kayamanan at ang Diyos. Pero sa panahon ngayon, tila tinitipid natin ang Diyos. Inihuhuli natin ang Diyos. Sa ating oras, ilang oras ang ginugugol natin para sa Diyos? Ikumpara natin sa oras na ginugugol natin sa pagsiselfone. Yung pagdarasal ng rosaryo, 15 minutes lang yan. Pero sa ating pag-YouTube, Netflix, ilang oras yan? Bakit ganon? Kapag tayo gagastos sa ating mga bisyo, ganon na lang, gumagastos tayo. Pero kapag naghuhulog tayo sa basket ng simbahan, magkano lang? Magkano ang isang stick ng sigarilyo ngayon? More or less 10 pesos. Sa isang linggo, ilang stick ang sinisinghot mo? Ikumpara mo sa idinodonate mo sa simbahan o itinutulong sa mahirap. Ganon tayo kakuripot pagdating sa Diyos. Ganon natin tinitipid ang Diyos. Kapag merong party, tayo ay nagbibideo kay hanggang umaga, labas na ang litid natin. Pero bakit pag sa loob ng simbahan, ayaw nating kumanta? Ayaw nating kumanta. Hinahayaan na lang natin yung choir. Kung loyal tayo sa Diyos, hindi ba dapat ay inuuna natin ang Diyos at iniuhuli natin yung ating sarili? Si Maria, ang kanyang loyalty, walang iba kundi sa Diyos. Hindi sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, hindi sa kasikatan o karangyaan. Sapagkat si Maria, tapat siya sa Diyos. Mula sa kaniyang pagkabata hanggang sa kaniyang pagtanda. Nandun ang kaniyang loyalty sa Diyos. Ang sentro ng kaniyang buhay, walang iba kundi ang Diyos. Ngayong araw na ito, habang pinaghahanda natin ang kapistahan ng ating mahal na si Maria at pinagdiriwang natin Red Wednesday, tatlong bagay yung ating pagnilayan. Obedience, maging masunurin tayo. Idagdag ko na rin, tinuro ng simbahan, iboto ang tamang kandidato. Pero bakit ganon? Hindi tayo sumusunod sa mga utos. Tahimik yan yung katabi mo, pero unity yan. Obedience, katulad ni Maria. Ikalawa, love, pagmamahal. Kapag nakita natin ang mukha ni Kristo sa bawat isa, wala ng discrimination. Ituturing natin kapantay, ituturing natin siyang Kristo. At ang sabi ni Jesus, anumang gawin mo sa iyong kapwa, sa akin mo ginawa. Yun yung pagmamahal. Loyalty. Si Kristo lang ating paglilingkuran, hindi kayamanan, hindi karangyaan, hindi kasikatan. Siya ang sentro ng ating buhay. Habang nagdiriwang po tayo ng banal na misa, ito yung ating dasal. Nawa ang mga tatlong bagay na ito na matatagpuan natin kay Maria, maging ugali din natin, maging virtue din natin. At sa mga pagkakataon tayo nakakaranas ng persecution dahil kaya nating manindigan para kay Kristo, alalahanin natin hindi tayo yung unang pinersecute dahil kay Kristo. Alalahanin natin si Maria, at si Maria na din ang tutulong sa atin. Kapag ginawa natin yan, tayo maging tunay na ilaw ng sanlibutan. Ilaw ng ating pamilya, ilaw ng ating bansa, asan man tayo mapunta,
ang mukha ni Kristo ang ating daladala. Tayo po ay magsitayo. Mapagmahal na Diyos, lumalamit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo. Isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Atin pong itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagkat hindi ito pinapahintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Ating ngayong itugon sa bawat pagsamo sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga reliyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay reliyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawalan ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Ama mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kaniya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama. Nawa ang mga paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo. Sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, paghahain natin ay kalugdan na Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming alay at pitahaya sa ikapananatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikisa sa paghahain ni Kristo naway katuwa ng mga namatiising ang mga angalay sa langit, nakatala sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kinalugod mo sa kaniya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan ni aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya hindi naiba sa iyo, minabuti niya ang maging diri na iba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili na kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya nakikiisa ay talaga magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiyaw ng papuri sa nulahumpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito pampara sa amin, ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, huwakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunin natin yung misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ay bilang pagkain sa liha hanggang sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kabiyak na kaniyang pusong si San Jose, kaisa ni Maria, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiunawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal na papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubil na gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Adiya, sa lahat ng masama, paglooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tileyo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikan. Ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin nga si Jesucristo.
Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng kagalakan sa ating mga puso, ibigayin tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Narse Jesus, ang anak ni Maria, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng salibutan, mapalad ang inaaniyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Una po sa lahat, pinasasalamatan po natin ang ating presider, si Reverend Father J.D. Guillermo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan. At ipagalamong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpasa ng krus ni Kristong kanilang sinundan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Pakilingon po ang katabi, pakingitian po sila. Pakibate, good evening. Sa ngalan po ng ating Rektor at Pura Paroko, Father Sandy N. Haines, ang komunidad po ng Our Lady of Light ay nagpapasalamat sa namuno sa ating ikalimang Misa Nobenaryo sa paghahanda natin sa kapistahan ng ating mahal na patrona, si Father J.D. Guillermo. Palakpakan po natin ulit si Father. Father, salamat po. Sa lahat po ng nag-alay, sa lahat po ng mga sponsors natin for today, maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. Gayon din sa lahat ng mga naglingkod, maraming salamat po sa inyo. Palakpakan po natin sila. Kaunti na lang ho, no? Nakain na tayo. Nakalima na. Ibig sabihin, 4 na lang. Sino pong nakalima na? Taas ang kamay. Ayun, marami. Palakpakan po natin yung mga nakalima na. Ayan. Bukas po ang mamumuno po sa ating Misa Nobenaryo ay si Father Mark Anthony Ramos, ang parish priest po ng San Rafael the Archangel sa Montalban at ang liturgist, head liturgist ng ating diocese. So makita-kita po tayo uli bukas sa gabi, sa ika-6 na Misa Nobenaryo po natin. Sa lahat po na nag-abala, nagpagod, at mamaya po ipagpapatuloy po natin yung ating liturgy doon sa labas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tatayo po tayo at aawit tayo ng salve. Mga panalangin sa bawat araw ng pagsisiyam, ika-5 araw. O tanging pipintakasi, kabanal-banalang ina ng kaliwanagan, ano kaya ang masasapit ko na isang kahabag-habag na makasalanan, kundi mo ipagsasanggalang, makapangyarihan kong pintakasi, sa hukuman ng kabanal-banalan mong anak, kaya nga tingnan mo ako ng may mahabaging mga mata, pagkasiglahin mo ang aking puso ng may matibay na pananalig, sa walang hanggang habag ng puong mananakop, na magpapatawad sa lahat kong mga kasalanan at sa pananatili ko sa kabanalan. Ipagkaloob mo nawa sa akin ang hinihingi ko sa iyo sa pagsisiyam na ito, kung nauukol sa lalong kaluwalhatian ng Diyos, sa lalong kapurihan mo at sa kagalingan ng aking kaluluwa. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga pinag-uusig na Kristiyano.
Ating gaganapin ngayon ang natatanging koleksyon para sa mga kapatid nating pinag-uusig. Ang inyong tulong ay gagamitin upang matustusan ang mga programa at proyekto ng Pontifical Foundation Aid to the Church in Need para sa mga Kristiyanong komunidad sa buong mundo kung saan nakararanas ng pag-uusig at paghihirap na maisagawa ang misyon ng ebanghelisasyon. Despite having mostly vibrant communities, Filipino faithful in some parts of the country face violent persecution, poverty, and marginalization. In the month of July 2001, there was also another barangay which was attacked. They came to me, they told me, Bishop, Father, can you help me? Our house was burned because I think there were 6 houses burned by the rebels. So they came to me in order to help them. And then I told them, I have no budget for that. Afterwards, the mother said, Father, we will now go home. And then the child said, where is home? We have no more house. So that was really a painful experience on my part. In the country, aid to the church in need goes beyond rebuilding in violence-stricken areas. With over 4,000 projects nationwide, ACN strengthens the church for a resilient future and ensures it thrives as a strong community. So I wrote a letter to Church in Need and grateful because ACN has gifted the Archdiocese maybe almost in the amount of 20 million pesos. Nung una, kahoy lang yan lahat. Maharumi, mabaho. Parang sira-sira talaga. Kung gusto mo sana matulog, gusto mo mag-reflect, pero di ka makapag-reflect kasi yung mga daga, yung minsan nga, nakahiga ako, nakaganon, yung mga daga, nakatingin sa akin. Tapos yung mga ipis, nandun, lakad-lakad sa mga, parang hirap talaga. Yun ang hirap. Pero ngayon, para sa akin, I recommend the place. It's a nice place. To the ACN Church in Need, thank you very much for helping us. Maraming salamat. Malaking tulong po ang nabigay niyo sa amin. Sana ay tulungan pa kayo ng Panginoon. First of all, I would like to thank for the Church in Need sa binigay nila sa amin na 1.8 million. Yung binigay ng Church in Need na 6,000 watts is a big help to us to reach out the people in the periphery. They can hear the proclamation of the Word of God through the DXDD, our radio station. Hindi lang Christians or Catholic, but even Muslims, because Lanao Sur and Lanao del Norte are populated with Muslims. So they can hear the Word of God. Maybe it can touch their heart. So to understand our religion also. Ang St. Mary's Chulo Gate, nagsimula siya 1980. Pero yung building, lumang-luma na. Kasi dati yon ay high school seminary at naging college seminary. Din sa kasalukuyan ngayon ay theological seminary na. Ang inayos, lalong-lalo yung dormitories nila ng mga seminarians at saka yung library namin at bago lang naayos yung refectory namin. Kaya laki namin pa salamat sa ACN. Be one with us in this mission through prayer, information, and taking action. You can help transform lives and bring Christ's love to those who need it most. Together, we are the hands and heart of His Church. Dahil tayo'y hinihikayat na maging Katolikong nakikiisa.
Halina't makiisa. Ako'y katolikong nakikiisa, halina't makiisa. Ang rito ng pag-isinda ng kandila, nakinig tayo sa salita ng Diyos at ating natagpuan doon ang mga patotoo ng pag-asa mula sa mga dumanas ng paghihirap alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ating narinig ang pangako ng mabuting balita para sa lahat ng pinag-uusig sa ngalan ng kabutihan. Makiisa tayo sa kanilang pagpapakasakit habang nagsisisi dahil sa ating kamangmangan, bagamat hindi tayo mananahimik at mananatiling handang makiisa sa kanilang paghihirap. Sa pasimula, ang kalawakan ay nababalot ng dilim at lamig, at ang espiritong pumapainlan lang ay nagwika. Magkaroon ng buhay, magkaroon ng liwanag. Nasambit ang salita at nagkaroon ng liwanag at ng buhay. Ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang liwanag at isinalin ng tao ang liwanag sa kanilang anak at isinalin ito ng kanilang anak sa kanilang mga anak. Ang taong malaon ng nasa kadiliman at nakatanaw ng malaking liwanag at sa lahat ng namumuhay sa dilim, nagniningning ang liwanag ng Diyos sa kanila. Sa isang madilim na sabsaban sa bayan ng Bethlehem, isang bagong liwanag ang inihandog sa mundo. Siya na sa pasimula ay naroon na, ay dumating sa mundo, sa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang liwanag sa mga ito. Ang salita ay naging tao at nagkapamuhay sa atin. Sa pinakamadilim na bahagi ng gabi, bago magbukang liwayway, binigyang daan ng dilim ang isang bagong umaga, isang umagang walang hanggan, ang walang hanggang liwanag na bumalot sa mundo. Nahati ang liwanag, pinangahasan ng taong angkinin ito at ariing sa kanila. Subalit hindi magagapi ang liwanag. Isinalin ang liwanag sa mga taong umibig sa salita ng Diyos, na nagsalin ito sa kamay ng mga sumasampalataya. Isinalin ang liwanag sa mga taong naghangad unawain ang mga nilikha ng Diyos at mamangha dito. Isinalin ang liwanag sa mga nagpahalaga sa dignidad ng bawat tao, sa mga nakikipaglaban alang-alang sa katarungan, para sa mahihirap at kalayaan sa mga alipin. Naghihintay ang liwanag. Sino ang magpapanatili sa ningas nito sa ating panahon? Sino ang magdadala ng liwanag na ito sa mundo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi tayo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi ikaw? Magtutungo po lahat tayo sa labas.
mo itong GPS. Sa desisyon pag-isip hirapan ang kalumbayan sa sandaling
alaga. Sa ating banal na
Ricompense,